Working student ka ba like me na nahihirapan mag-review kapag may exam? So, hi! What's up? I'm your millennial college student and a wife. Yan. Today, I want to share with you lang yung ways on how I prepare for the exam. Para hindi mo nakakaalam, ako ay 32 years old na, but I'm studying as a marketing student at PUP Santa Mesa Open University. So, I will create separate video regarding the Open University. Kung hindi nyo yun alam, libre lang siya. So, working student, business owner, and studying at the same time, ang hirap minsan mag-review. Kasi sobra ng yung isip mo. Hindi na kasi kagaya tayo ng teenager tayo na ito lang yung focus natin. Ngayon, marami na kasi tayong ginagawa, diba? So, I want to share these tips lang na ginagawa ko ngayon. And praise God kasi last time na nag-exam kami, nakakuha naman ako ng 5 mistakes lang out of 50 dun sa exam namin sa midterms. So, ayun lang. Share ko lang sa inyo. Malay nyo makatulong, diba? Number 1, know your learning skills. Saan ka ba mas madaling natututo? Meron kasi tayong 3 types of learner. Visual learner, the auditory learner, and the kinesthetic learner. Yung sa visual learner, more on pictures, words, ganyan. Kailangan mo may nababasa ka. Yung sa auditory, ayun yung may napapakinggan ka, mas nagre-rema sa'yo pagka, di ba minsan may napapansin kayo noon, nagre-review na, nag-headset, kasi na-record niya yung boses niya, kasi doon siya mas natututo kapag naririnig niya yung lesson. Meron din naman yung kinesthetic, kapag yung ginagawa niya yung isang bagay, doon niya mas natatandaan, doon niya mas naaalala. There also, pwede rin siya ma-mix yung tatlo, pwedeng dalawa lang. But for me, ang alam ko, I am a visual learner. So, pag nagre-review ako, aside dun sa nire-review kong PowerPoint or PDF, sinusulat ko pa. Ang sipag ko magsulat. Hindi ako pwedeng hindi magsusulat kasi dahil visual learner ako, halimbawa, nagre-review ako, tatandaan ko yun kung dito ko siya nilagay. Dito yun sa taas, sa upper left, ganyan. Yun yung way ko para matandaan ko yung exam. Lalo na pag yung mga enumeration, ang hirap niyan. Doon papasok yung number 2 tip ko sa inyo. So, number 2 tip na ginagawa ko, gumagamit ako ng mga abbreviation. Tama ba? Hindi, tama. So, gumagamit ako ng mga abbreviation. Halimbawa, gumagamit yung mga LOL, laugh at out loud. 'Di ba? Yung mga ganun. Kunyari, nagkakabisado ako ng, yun nga, what are the 3 types of visual learner? VAC, visual, auditory, kinesthetic. Ganun. Kinakabisado ko siya. Although, sabihin nyo, so ano ba yan, sang? Nagkakabisado na nga ako, kabisaduhin ko pa yung abbreviation. Minsan nakakatulong siya Like, yung nire-review ko ngayon, Diyos ko po, yung Hinduism, yung Buddhism, ang dami nilang, festival. So, February, May, July, October, November. So, paano ko makakabisado yun? So, ang ginawa ko, nabisado ko yung FMJON. F, February, May, M, J, July, O, October, N, November. In that way, medyo papasok siya sa utak ko na matatandaan ko F and yung ganon kasi it works for me. And you can also copy that. Pero, case to case naman. But I'm sharing this kasi ito nga yung nag-work for me. And then, number 3. If you're a visual learner like me, you can visualize. And then, especially kapag yung mahaba yung binabasa nyo, pwede nyo siyang imaginein anong nangyayari, ano yung sinabi niya, ganito. And, huwag kayong aalis doon sa topic na hindi nyo siya naiintindihan. Not by the book kayo na magbabasa na per line. Yung whole chapter, i-visualize nyo siya. Ano yung nangyari dito? Picture out nyo sa utak nyo. Kung pwede mag-pause kayo hanggang maintindihan nyo kung sino yung characters, kung ano yung mga ginawa nila, bago kayo mag-proceed sa susunod.
So, yun yung number 3. Visualize. Number 4, nilagay ko dito yung practice. Kasi, practice memorization. Kasi guys, yung isip natin, yung brain natin, lalo na pag nagkakaedad tayo, minsan, pumupurol. Like, ang galing mo sa memorization nung high school, nung college, pero ngayon na medyo nagkakaedad tayo, hindi mo ma-explain bakit nakakalimutan ko dati kahit pangalan na lang, ganun. So, practice by reading words every day or reading text. O gusto nyo Bible verse na lang para na-uplift pa yung spirit nyo. Practice lang na magbasa, tas unti-unti, eventually makakabisado nyo siya eh. In that way, yung brain mo, nagfa-function siya, na-exercise siya. Alam nyo guys, kasi ako naniniwala ko na every part of our body is a muscle. And a muscle is, yung muscle na yon, pag in-exercise mo, magpa-function siya well. Even the voice, even the brains, even the, 5. Ito, medyo hindi ko masyadong ginagawa, pero I'm trying naman. Eating healthy foods. Bago kayo mag-exam or the week ng exam, kain kayong healthy foods. Parang, magmukbang ka ng, vegetable salad. Tapos, magpahinga, matulog. Para kahit na yung review mo is konti lang, dahil onti yung time mo, dahil may work ka pa, or isa sa mga working students na nakikinig or nanonood, kung may nanonood man sa akin, nakakapag-function ng well yung utak mo kasi enough nourishment siya para ma-receive lahat ng information. Lalo na kapag puyat, hirap makamemorize, diba? Sakit sa ulo na, tapos dami pang information papasok sa'yo, ang sakit. Diba? Sakit kasi yung kamay ko. And last but not the least, dapat nga ito yung pinakauna eh. Pray. Ano ba yan? Pray? Girl, totoo yun. Hindi. Pray talaga. Kasi everything comes from the Lord. Everything is for the Lord. And kapag nag-aaral tayo, hingi tayo kay Lord ng wisdom. Hingi tayo sa Kanya ng paano ko po ito maintindihan? Paano ko po ba ito ma-apply? Paano ko po ba ito maaalala sa exam na hindi naman opya, diba? Let us acknowledge God and bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng knowledge na kailangan natin. Ayun lang. So there guys, yun yung 6 ways ko paano ko paano ako nag-aaral. Know your learning skills, use abbreviations, visualize, practice, eat healthy food, and also, most importantly, pray. Pray every day. Yun lang. Thank you for watching.